Ang Los Angeles Lakers ay makararating lamang kung saan dadalhin sila ni Anthony Davis ngayong NBA season dahil siya ang pinakamahusay na player ng team. Si Davis ay naglalaro sa isang MVP caliber na season at siya ang nagsisilbing haligi ng Lakers sa magkabilang dulo ng court, kaya't nakakabahala nang siya'y napilitang umalis sa kanilang huling laban kontra Toronto Raptors dahil sa pinsala sa mata. Tinamaan si Davis sa kaliwang mata at ilang sandaling nakahiga sa sahig sa sakit bago tuluyang bumalik sa locker room. Sa kalaunan, hindi na siya pinabalik sa laro at napag-alaman na nahihirapan siyang makakita gamit ang kanyang mata. Sa kabutihang palad, bumalik si Davis sa practice nitong Martes at sinabi niyang maayos na ang kanyang mata at handa na siyang maglaro laban sa Memphis Grizzlies sa Miyerkules. Ayos lang, sabi ni Davis, ayos ako. Walang mangyayari pagkatapos itutuloy ko ang araw ko tulad ng dati. Walang kailangan gawin. Ang susunod na hakbang ay magpahinga at maghanda para bukas. Hindi sigurado si Davis sa eksaktong diagnosis ngunit pinayagan na siyang maglaro laban sa Memphis. Wala akong ideya, may ilang gasgas lang sa mata ko. Sa medikal na aspeto, hindi ako 100% sigurado pero pinahintulutan akong maglaro. Matapos magkaroon ng isa pang pinsala sa mata, marami ang nag-akala na magsusuot na siya ng goggles pero nilinaw niyang hindi pa ito nakaplano. Dahil ayaw ko, nagsuot ako ng goggles ng 3 taon nung bata pa ako. Ayoko lang talaga, sa totoo lang. Sinabi ng doktor na hindi ko kailangang magsuot. Pero kung dumating sa punto na kailangan ko na talaga ayon sa doktor, magsusuot ako. Sa kaso ni Amar'e Stoudemire, kinailangan niya dahil may panganib siyang mabulag kapag natamaan ulit ang mata niya pero hindi naman ganoon ang sitwasyon ko. Kung darating sa punto na sasabihin ng eye doctor na kailangan ko, syempre susundin ko. Pero sa ngayon, pinayagan na akong maglaro ng wala ito. Mas nakakapanatag sana para sa organisasyon at mga fans kung magsusuot siya ng proteksyon para sa mata pero ang magandang balita ay hindi siya mawawala sa laro. Habang wala si Anthony Davis, pumasok si Jackson Hayes at mahusay ang kanyang ipinakita sa panalo laban sa Toronto. Sinabi ni Hayes na nakafocus siya sa pagpuno sa iniwang puwang ni Davis, lalo na sa depensa. Sa Miyerkules ng gabi, tatanggapin ng Los Angeles Lakers ang Memphis Grizzlies sa California. Gayunpaman, isa sa kanilang pinakamahuhusay na player ay hindi nakasali sa practice nitong Martes. Speaking of Lakers, ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, sinabi ng Lakers na si D'Angelo Russell ay hindi nakilahok sa practice ngayon. Si Russell ay may average na 12.9 points, 2.2 rebounds and 4.9 assists per game habang may shooting percentage na 40.7% mula sa field at 31.1% mula sa 3-point range sa loob ng 10 laro. Ang Lakers ay may 6-4 record sa kanilang unang 10 laro na naglalagay sa kanila sa ikapitong pwesto sa Western Conference. Natapos ni Russell ang laro na may 15 points, 2 rebounds, 1 assist, and 1 steal sa loob ng 27 minuto ng laro. Pagkatapos ng laban kontra Memphis, muling babalik sa aksyon ang Lakers sa Biyernes ng gabi laban sa San Antonio Spurs sa Texas. Samantala, ang Grizzlies ay may 7-4 record sa kanilang unang 11 laro na naglalagay sa kanila sa ika-6 na pwesto sa Western Conference. Sila ay nasa gitna ng 3 laro na winning streak matapos talunin kamakailan ang Portland Trail Blazers. Pagkatapos ng Los Angeles, bibisita ang Grizzlies sa Golden State Warriors sa Biyernes sa San Francisco. Sa sumunod na laban, nitong Martes ng gabi, hinarap ng Boston Celtics ang Atlanta Hawks sa kanilang home court. Bagamat wala si Trae Young sa laro, nagawa pa rin ng Hawks na manalo kaya't umangat ang kanilang record sa 5-7 sa unang 12 laro nila. Natapos ni Jason Tatum ang laro na may 20 points and 6 rebounds, 8 assists, 1 steal and 2 blocks sa loob ng 37 minuto. Maraming NBA fans ang nag-react sa kanyang performance. Si Jason Tatum ay walang clutch gene. Huwag na siyang bigyan ng bola sa dulo ng laro. Jason Tatum, masyado kang maraming maling shot at umaasa sa mga tawag ng referee. Jaylen Brown, ipasok ang mga free throws. Hindi sapat ang pagod ng Celtics sa laro. Jason Tatum in the clutch. Jason Tatum, bakit ka pa naglaro ngayon, bro? Parang mas mabuti pa siguro kung nagpahinga ka na lang, natalo ka pa sa Atlanta Hawks. Parang dati lang, bumababa ang laro ng Celtics kapag sa tingin nila ay mas elite sila. Nagmintis si Jaylen Brown sa mga importanteng free throws. Si Jason Tatum mahusay pero hindi siya clutch sa dulo ng laro. Deserve nila ang talo. Dear Jason Tatum, ano ang nangyayari sa atin? Natalo ka sa Hawks na walang Trae Young.
Iilan lang yan sa mga komento tungkol sa pagkatalo ng Boston sa Atlanta ngayong gabi. Ang Celtics ay may record ngayon na 9-3 sa unang 12 laro nila. Ang susunod nilang laban ay sa Miyerkules ng gabi kung saan bibisita sila kay Ben Simmons at sa Brooklyn Nets sa Barclays Center sa New York. Si Tatum ay nasa ika-8 season na sa NBA, lahat kasama ang Celtics. Sa huling laban mga kaibigan, dahil sa kanilang kasaysayan, ang 4 na kampeyonatong pareho nilang napanalunan, ang mga shooting records na pareho nilang naitakda, ang libu-libong tres na pareho nilang naipasok, ang sandaling ito ay halos hindi ka panipaniwala. Sa huling segundo ng second quarter, natagpuan ni Stephen Curry ang sarili niyang binabantayan ni Klay Thompson. Sa papel, ang larong ito kung saan tinalo ng Warriors ang Mavericks sa dikit na laban sa kanilang unang laro ng NBA Cup ay higit pa sa Curry at Thompson. Sa katotohanan, ang gabing ito ay para sa mga Splash Brothers. Si Curry na nagtapos na may 37 points and 9 assists ay umatake pa kanan. Si Thompson na may 22 puntos at nakapasok ng 6 na tres ay hindi nakapanatili sa harap niya. Si Curry, alamang kalamangan, ay huminto, tumalon at binitawan ng isang mabagsik na attempts. Parang higit pa ito sa isang normal na floater pero nakapasok ito. Nakuha ni Thompson ang foul, tinitigan siya ni Curry. Hindi ito isang masamang tingin, hindi rin ito side eye. Habang nakayuko at nakatensyon si Curry, tila may bakas ng panunumbat sa kanyang tingin. Sa kabila ng dami ng pagmamahal na natanggap ni Thompson sa kanyang pagbabalik sa Chase Center at napakaraming pagmamahal ito, ang and one ni Curry ay nagsilbing paalala ng katotohanan. Ngayon, sina Curry at Thompson ay mga hadlang sa tagumpay ng isa't isa at tulad ng maraming beses na pinatunayan ni Curry, walang puwang ang sentimentalidad sa isang labanan at naramdaman din ni Thompson ang ganito. Sa crucial moments ng laro, parehong nasa spotlight sina Curry at Thompson. Sa mahigit 5 minuto natitira sa regulasyon, nakapagpasok si Thompson ng 3-pointer na nagpalamang ng 5 puntos para sa Mavericks at napilitan si Coach Steve Kerr na mag-timeout. Agad na tumugon si Curry sa sumunod na minuto ng mid-range jumper, isang tres at isang go-ahead finger roll na nagbigay ng 1-point lead sa Warriors sa natitirang 1 minuto at 48 segundo. Sa sumunod na possession, nagmintis si Thompson ng isang go-ahead 3-pointer. Pagkatapos sa ilalim ng 30 segundo natitira, dinribble ni Curry si Derek Lively gamit ang serye ng galaw bago ipasok ang kanyang ika-5 tres ng gabi. Night-night nga talaga. Ang mga eksenang ito ay ilan sa mga sandali kung saan napansin si Thompson sa laro. At dyan nagtatapos ang napakadramang laro nila Steph Curry at Klay Thompson. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.